Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Ang lumalabas po parang 5-5-2, no? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 5-5-2. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganon na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganon ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon munta sa mga local government officials na binanggit mo, Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Kasi ang one thing going for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming 5. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts sa Visayas.
yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa sina Atty. Rodriguez, sina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte, no? At least 5 of them talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan eh. Kasi makita mo na sa website eh. Yung pasok ng mga boto eh. So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang, sabihin na natin, sa kanilang principal. Yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin, na-involve yung mga botante natin. Hindi ba? Pero kung yung pagkahati natin, dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao, masama yung takbo ng administration, okay lang yun kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? There's unity. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga nakapasok si Kiko Bam. No? Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba ay kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? I think we can move on from the Duterte-Marcos effect dito sa midterm elections. Pagdating sa, kasi pag nandoon naman kami, alam mo, pag nagko-caucus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko, yun ang first right step, no? First step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado. Kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, gano'n ang mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pagdi-divide ng mga alliances, no? Masama 'yon kasi pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado, may mga individual senators, as I mentioned earlier, na talagang tatayo sa sarili nilang paniniwala, sa sarili nilang prinsipyo. Kasama na natin sa ating linya via Zoom, isa pong political analyst. Nasuki na natin dito sa ASPN. Please welcome back Attorney Michael Yusinko. Attorney Mike, magandang umaga. Welcome back to ASPN. Good morning, Attorney Mike. Good morning, Ali. Good morning, Pat P. At good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Okay. First question ko sa inyo, Attorney Mike, dito itong elections natin nung Lunes, May 12, naganap po amid the backdrop of yung impending na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso at 2 buwan makaraan yung arrest and surrender of the former President Rodrigo Duterte sa The Hague, no? Sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa inyo po bang opinion, base dito sa nakikita na po nating resulta ng naganap na election, naka-apekto ba sa pagdidesisyon ng mga botante yung mga naganap na yon at magaganap na yon? Certainly, pwede natin masabi na apektuhan yung mga solid supporters ni Pangulong Duterte and also yung mga allied supporters niya. Pero kasi kung titignan natin yung 30% na undecided voters, parang hindi ako makapagsabi na naapektuhan sila noon. I think yung mga 30% na undecided voters, they know that, syempre, kasi lagi nasa balita. But I think sa kanila mas naging importante, I think 2 bagay is yung ayaw na nila ng dynastic candidates, particularly for senators.
And also ayaw na rin nila yung mga celebrities, again, particularly sa senatorial elections. Because mas mahalaga na para sa kanila yung marinig yung solusyon para sa mga problema natin. No, yung mga solusyon na hindi lang dinadaan sa sayaw o sa kanta, yung talagang gusto na nila makarinig ng ano bang pwede nating magawa dito sa mga problema natin. So you're saying itong paglabas nga ng resulta naging 5-5-2 sa mga senador, no? 5 galing sa Alyansa, 5 galing sa PDP, tapos yung 2 si Kiko Bam. Parang ngayon nagkaroon po talaga ng mas kalituhan. Sino ba talaga yung tunay na oposisyon? Yung PDP o ito pong 2 na yung kay Kiko Bam? Ikaw po, attorney, ano yung basa mo po dito? Kasi parang talagang kitang-kita hati no? Yung Alyansa at yung PDP equal, 5-5. Pero may 2. So, paano ngayon yung oposisyon? Sino talagang tunay na oposisyon? Alam mo, I get that question, Pati, where that question is coming from. No? Pero kasi I go back to yung sinabi rin ni Ali kanina na ang backdrop kasi ng election was between 2 dynasties, no, yung Marcos and Duterte. So it was never actually about administration versus opposition, no. So nandito na tayo, kung titignan natin yung resulta, parang it's difficult now to bring it back to that narrative or to that framework, yung admin versus opposition. Now, that's going to be a challenge for, I think, doon sa quote-unquote third force, no? Yung kiniklaim nila Senator Bam at Senator Kiko ng Akbayan, yan yung space na kiniklaim nila. So, it's going to be a challenge for them na sabihin na sila yung totoong opposition because, di ba, nakapagsabi rin si Vice President Sara na magtatayo rin siya ng sarili niyang opposition, right? So, yung tanong mo, that has to be worked out. Too early pa to say. By those two sides. So, by those two sides na kayo bahala, sino-sino sa inyo ang mag-i-emerge na totoong opposition, and that's really the challenge for them. Yung sinasabi ni Yusek Castro, they don't mind having opposition, di ba? Ibig sabihin, hindi stamped na kongreso ang mangyayari na kahit na sinasabi natin na kailangan ng mga mambabatas na isusulong yung legislative agenda ng executive, they don't mind yung kung talagang true opposition, pero yung obstructionists, yung maharang lamang yung mga nais na ipasa ng Pangulo for the sake of maharang lang dahil anti-Marcos. Tama yung sinasabi, sang-ayon kayo sa sinasabi ni Undersecretary Castro, Attorney Mike. Well, that's really the role of an opposition is to parang fiscalize or Correct. to scrutinize yung mga administrative measures or efforts, no. Nakakatakot lang kasi sometimes over-eager ang mga kalaban ng administrasyon nagiging obstructionist na nga sila. But ang palaisipan lang sa akin is, what do you mean by obstructionist? Kasi pag sinasabi mo, kung halimbawa you're asking questions like paano ba mako-cost yan? Paano ba yung disruptions dyan? Anong remedyo doon sa mga disruptions na mangyayari? I'm talking about a specific legislative proposal, baka yung mga questions na ganon, which to me are legitimate questions, baka sabihin, obstructionist ka lang, ayaw mo lang pumasa. So, ang hirap din, hirap din na i-define. Come to think, kasi sabi ni Senate President Cheese, I think he was like defining it na yung kahit maganda naman yung panukalang batas, pero gusto mo lang harangin. But who's to say kung maganda o hindi? Kung sa opinion mo, hindi naman maganda, hindi ba? So Attorney Michael, you mentioned na nga kanina, nasabi mo nga, clearly the election, this last one that happened last May 12, ayon na ng mga tao sa mga dynasty at saka sa mga celebrity. So, case in point, parang medyo may disconnect Sa Davao City, landslide yung mga Duterte from lolo to apo. Pero yung mga nearby provinces,
yung Pantaleon Alvarez lost, yung mga dynasty nga like Cebu, si Garcia nawala, Velasco ng Mindoro, Joey Salceda ng Albay. So, may mga ganon, pero hindi mo talaga masasabi completely na obliterate na itong mga dynasty eh. Kasi sa Davao City, lolo to apo. Pero may mga iba, Correct. 'di ba, na nandyan pa rin, mamayagpag. Pero meron mga iba na akala natin they will be there forever, nawala rin. Nawala. Oo. I guess sa Senado lang, di ba? So, Oo. dalawa yung Tulfo. Dalawang Cayetano, dalawang Estrada, dalawang Villar. So, ano yun? Paano yun? Medyo may disconnect sa akin. So that's a good question, Patty. And let me clarify my earlier statement. Ang ibig ko sabihin na Gen Z and millennial voters, I believe, are willing to vote for non-dynastic candidates when they can. Okay. Ibig sabihin, kung may choice sila, Oo. kung may choice sila between dynastic and non-dynastic, they will be now inclined to vote for non-dynastic. So, nakita natin yan sa senatorial elections. Nakita rin natin yan to a certain extent sa party list election. And dun sa mga piling-piling local election, nakita rin natin yan. No? So, case in point, yung pinakamatingkad sa akin is what happened to Cynthia Villar, right? Na merong siyang kalaban na hindi dynastic, ang pinili nila yung hindi dynastic. Similar to what happened to Governor Garcia, right? Merong non-dynastic na kandidato, pinili nila yon. So, ang learning, I think, to be clear, no, ang learning is voters will vote or will choose non-dynastic candidates if the conditions are right, if they have a choice. Pero kung wala silang choice, Oo. Kung wala silang Regardless of performance. of course that will be taken into consideration then. Ang ibig ko lang sabihin, if they don't have a choice, for example in Davao, it was between one dynasty versus another dynasty. Nograles versus Duterte. They will probably just choose yung dynasty na Proven. pabor sila o kilala nila. So same with Metro Manila, di ba? Metro Manila mayors. Cayetanos, Binays, Yeah. Belmonte. So, kumbaga, tama ka rin on one end na hindi pa rin talaga totally eradicate yung Yeah. dynastic politics sa atin. Pero this election showed us a glimpse, no, na voters might choose or will choose non-dynastic candidates if they have a choice. May chance na ngayon ang mga non-dynastic pwede na sumingit. Okay, oo. I was going to ask you, Attorney Mike, itong about mga recent statements na kawing-kawing, ano, sabi ni Attorney Harry Roque, lame duck na daw itong si PBBM. No? Kung titingnan natin itong resulta ngayon nitong election, lame duck president na siya. Sa Tagalog, ano yan, pilay na pato. Pilay na pato. No, ibig sabihin, nakaupo ka pa, pero actually wala ka ng actual na kapangyarihan. Si Amy came out, was it an ad ba na sinasabi niya na ang talaga the power really lies, ang nagpapatakbo daw sa Malacanang is really Romualdez and Araneta, not a Marcos, no? So, ano ang reaction mo doon? Ano ba? May basehan ba yon? Is there truth to that? I wouldn't give too much weight on those kinds of statements, and especially coming from those sources. So first, yung lame duck accusation, it doesn't make sense, no? It's illogical, no? Just to say that based on yung election result lang. Kasi there are other factors to be considered kung lame duck na nga ang isang presidente or not. Hindi lang yung resulta ng election. So, right now, yung ganong klaseng statement na just because hindi nag-perform well yung alyansa, automatically lame duck na yung si Pangulong Marcos. That doesn't make sense at all. So, I wouldn't really put much weight on that. No?
yung ano naman, yung merong Romualdez Araneta. powers behind the president, parang chismis yun eh. So, kung totoo man yun, I think it's incumbent upon the person who said that, si Senator Amy, to at least to provide us some kahit journalistic evidence lang, no? Hindi naman kailangan beyond reasonable doubt, no? But kahit journalistic evidence na there is some truth to that, no? Without it, parang chismis lang yun eh. Parang wala lang, nagbabato ko lang ng mga akusasyon na walang basihan. So, para sa akin, both statements, I wouldn't put much credence on it, and unless meron talaga tayong makitang iba to support those kinds of accusations. Attorney Mike, another interesting thing that happened dito sa huling eleksyon, yung sinasabi nilang celebrity bloodbath. Parang iilan lang kasi lalo na sa senatorial lineup, 'di ba? Talagang lagi nangunguna diyan Bong Revilla, Erwin Bentulfo, Lito Lapid, Willie Revillames, name even came up. Tapos ngayon, natapos na yung parang si Lito Lapid, Tito Soto, I don't know if you will still consider Tito Soto as an entertainer. Tapos sa mga local positions rin, no? Iilan rin lang who made it bilang mga artista. Mas maraming talo talaga. So, tayo ba nag-mature na sa tingin mo o talaga lang may yung mga tao may hangganan na, ayaw na nila talaga. Mas natuto na ba tayo? I wouldn't jump to that conclusion, Pat Tito. Not yet.